Mga DDS, hindi ba kayo naiinsulto na harap-harapan na kayong niloloko nitong mga Duterte para lang purihin yung, yang mga idolo ninyo? Yun alam mo Hmm, pag-usapan natin yung loyalty ano, yun ang napansin ko sa mga mm. Duterte ang hinihingi palagi na sa'yo loyalty, yun lang. Yes, they don't care about your skills Yeah. or kung anong klaseng tao ka, Hmm, basta loyal ka, kahit magnanakaw ka, kriminal ka, basta loyal ka. oo kahit drug Oo, addict ka, yes. oo, kahit drug lord ka, Oo, exactly. oo totoo yun. Hmm, Ngayon ang problema tingin ko 'no ay marami kasing marami pa ba silang nabubudol, nalilinlang sa kanilang mga ginagawang naratibo. Alam naman natin Tatak Duterte, I mean siguro naman kahit yung mga DDS aaminin nila 'to, hmm. na ang Tatak Duterte ay ang paggagawa ng pekeng impormasyon. Exactly, Tatak Duterte yun, di Tatak ba? Duterte 'yun. Ngayon, okay. So, marami nang lumabas na mga fake news tungkol sa'yo ngayon. Ah, ano tingin mo, bakit ka pinatatahimik? Sinabi nila kasi balewala ka naman, eh. Oh, Liit-liit mong sino ka ba? oo nga, Sino ka ba para i-debate si Sara Duterte? Oh, balewala ka, pero bakit nila ngayon binabanatan ng ganyan? Yun na nga, eh. Actually, napaka-ironic 'no, tsaka sabi nila nobody daw ako, pero grabe, napaka full force naman ng attack para sa Or nobody. nobody, oo. Sa ano nga, yung lagi sinasabi ni Sec, Ronald Llamas, "Tinataas niyo naman ang self-esteem ko." Yeah, naku. Pero Oo. siyempre, ayun na nga, I really felt this week lang, I really felt na concentrated yung attack Yes. and coordinated. Of course, may mga nakikita rin naman akong mga kaklase ko dati, siyempre DDS sila. So, ayun, yung quote card, naging biktima na rin ako ng quote card. Yung sinabi ko kasi sa Bilyonaryo, when I was younger, Right. Jensen was part ng Davao Region. Yung Davao Region kasi Region 11 yun, eh. Pero I use the modern name kasi dati Southern Mindanao yun, eh. Okay. Pero siyempre ang pinalabas lang nila sa quote card, Jensen, part yon ng Davao Region, eh. Hindi nila Right, nilagay, they yung context. deliberately removed the when I was younger, yung Yes. phrase na yon. So, nagkalat siya. So, para ipalabas na, bobo naman pala yan. Parang, okay. So bobo pareho sa iniidolo nila? Gano'n ba pinalalabas nila? Pero yun ang nakapagtataka, alam mo yung sa'kin ano, yung, atake ng mga Duterte trolls. Again, I'm going to differentiate Duterte trolls from Yes, supporters. supporters, yeah. I always give the benefit of the doubt sa Mm. supporters and I always believe na yun na nga, nadadala lang sila dito sa Mm. ganitong naratibo. Hindi, Yes. unfortunately, I don't think it's conscious Mm. yung aksyon ng mga ilang Duterte supporters. Unlike trolls na intentional ang Mm. ginagawa nila. Yes, Okay. yes. So, ito yung ginagawa ng Duterte supporters na mapapansin nyo ng mga Duterte trolls, ito mapapansin nyo. And I'm sure napansin mo to. Hindi ka nila kinakalaban sa mga punto na nire-raise mo. Mm. Hindi sa mga issues na binabanggit mo. Ang laban nila sa'yo, kung may binanat ka na sabihin mong, eto corrupt. Corrupt si Sara Duterte. O, debate natin kung corrupt siya o hindi. Ang sabihin lang, hindi, pangit ka kasi. Exactly. Yun ang debate. Oo. Pero o kaya bobo ka. Pero okay, sige, bobo ako. Bakit ako bobo? Sige, let's talk about sino ba talaga ang bobo. I-debate natin yun. Hindi, dahil tanga ka. Palaging ganun. Oo, palaging ganon. Yun na lang ba ang kaya ng mga Duterte supporters, trolls, ay ad hominem attacks. Yung ad hominem, yung pang-insulto. Mm. Ang tatawag sa'yo ng tanga, pangit, yun na lang. May isa pa silang linyahan. Ano pa? Pag sinabi mong magnanakaw yan si Sara Duterte, magnanakaw yung mga Duterte, tapos sasabihin nila, "O bakit si ano, bakit di mo tinitira yun? Eh, magnanakaw din Ah, naman yun." Deflection. yes, so yung pa isa pa. Mm. Pero sa akin I mean, I'm sure may magsasabi pa rin naman sa akin to, pero wala akong sinasanto. I'm sure wala ka rin sinasanto. Yes, yes. Sa akin, listen, kung merong lumabas, may ebidensya, why not? Exactly. O sige, speaking of that, mga recent developments ngayon sa mundo ng politika, yung 18 Marites, I mean 18 Marines. Hindi ko talaga matawag na Marines eh, kasi nga, Yeah, may ilan nga doon, di naman Marines eh. Oo. Okay, yung Marites. sige, 18 Marites na lang, I think that's accurate. Oo. Kasi yung mga binabanggit nga nila, kapani-paniwala ba? No. Bakit? Hindi ka panipaniwala kasi, actually napanood ko yung, press conference nila, tapos, may Jessica Soho interview pa din. Mhm. Alam mo yung nagsisignal sila sa isa't isa tapos parang naiimpluwensyahan yung mga sinasabi nila depende sa nauna. And you can really feel that. Tapos maraming inconsistency sa mga Yun. pinagsasabi. Kaya nga 'di ba nung ihiwalay sila na Ayaw. ang strong-strong nito Passion 'no, parang talagang,
ano ba, kinukundin na niya yung ganong normal lang naman yun eh, na Yes. hiwa-hiwalay silang tanungin, interrogate, pero parang ayaw na ayaw nila. Ano bang kinatatakutan nila no na Oo nga, individual no? interview lang, hindi naman interrogation, interview eh. Interview. Yes, Oo. interrogation kasi is different. The term Yeah, interrogation is yeah, different from yeah. interview. I Pero stand corrected. pero yung kasi yung interview ginagawa lang yun kasi ang trabaho ng NBI before any case is filed Yes. is to actually verify Yes. the complaint, Mhm. verify the credibility, and Mhm. see the supporting evidence before a complaint is filed. Mhm. That's normal. Otherwise kasi maraming mga bogus cases na lalabas Yeah. tulad ng nangyari nung nakaraang administrasyon. Exactly. Ang daming bogus cases. Mhm. Ngayon kasi meron na silang what they call na dapat yung evidence is ang tawag mo doon may certainty for conviction. Yes. Otherwise, bakit isasampa mo yung Oo. kaso na wala yun? Pampadagdag lang yun. Yan, na nababag down ang judicial system at Exactly. maraming mga napaparusahan Mm. ng jail time na hindi naman nararapat. Unfairly. Yeah, unfairly tulad ni Delima. Yes. Fake yung... 7 years yun, ah. Yeah, 7 years for That's- fake evidence. yeah, Nakakainis, exactly. di ba? So yun yung ginagawa ng NBI para manigurado lang na walang Mm. peking mga makapasok na ebidensya. And how can you tell me na hindi fake? Nakita mo naman yung affidavit, di ba? Yes. Nakita mo yung mga kumakalat sa social media, yung picture nung pera, may counting machine, tapos hawak nung guy, May takip ng kaldero. Sino binubudol nyo? Oo nga eh. Yun ang naiinis sa Ginagawang kanila eh. bobo yung taong bayan. Ginagawa nilang bobo, hindi lang yung tao ba, specifically, yung mga supporters ni Duterte. Exactly. Pinamumukha nila sa inyong mga nagsusuporta pa kay Duterte na tanga kayo. Sila ang gumagawa nun, sila ang may tingin na ganun. Hindi ako, hindi sila. Yes. I've always said na talagang we fight for all Filipinos. Kaya nga sabi ko sa isang post ko, mga DDS, hindi ba kayo naiinsulto na harap-harapan na kayong niloloko nitong mga Duterte para lang purihin yung yung mga idolo ninyo? Parang they have to release this fake stuff para lang mapuri. Kasi walang kapuri-puri eh. Kung ako yun nakaka-insulto, parang anong tingin mo sa akin, bobo? Di ba? Oo. At saka, to come out with mga ganyang incredible stories. Yeah, yes. I read the affidavit. Sobrang incredible. Yung, Yeah. come on, sinama mo, sina Kabataan Party List, Laila si de Lima, Lima. Luis Tro, Raul Manuel. And that time, nakakulong si De Lima. Yun na nga parang, ay naku naman. Una maleta, tapos biglang naging Naging envelope. shopping bag na lang daw. Parang ano ba naman yan eh. Brown envelope. Oh, bro, hindi, may Paper eventually bag, paper paper bag, side bag, paper bag. yeah. Pero yung ano doon, alam mo sa akin, hindi ko sinasabing na completely fabricated lahat. I think may konting katotohanan doon. Ang magaling lang sila is to take that small grain of Yeah, truth Yes. and then come up with all these stories. There's a pattern eh. They've always been doing that. Konting katotohanan, and Tapos, then lahat imbento. yun. Yun. Kaya mahirap paniwalaan. Kaya pag nagtataka si Mike Defensor, bakit hindi imbestigahan ng Senate at tulungan ang 18 Marines ilabas ang katotohanan? Kasi nga, ang hirap paniwalaan yung mga sinasabi nyo eh. Sana naman make it credible. Oo, exactly. Diba? Kasi kung credible, why not? Why not? Tayo mismo, Oo. diba? Kung totoo may ebidensya, at saka yung storytelling nyo maayos, ang hirap i-break, why not? Then we'll listen to it naman eh. Kaya nga yung sa Senate hearing, pag pinapakinggan ko yung mga nagsasalita, makikita mo sino yung sabi totoo at hindi. Yung mga disguise noong una. Oh. Di ba parang, kami, mga tinatago kayo, may mga ayaw kayo sabihin. Pero yung sina-Bryce, noong una, nagsisinungaling. Eventually, nakita mo na nag-flip na bumigay, nagsabi na yes. totoo. Di ba? We're not stupid. Yun ang sinasabi ko. Exactly. Kaya, pero yun na nga lang, favorite script na nila is we're stupid. Ganun na yun eh. Favorite ba nila yun? Favorite nila yun eh. Tanga mo, ang bobo mo. Pero irony, palagi pinapalabas ng mga trolls na mini-messaging nila sa supporters ni Duterte ay ang mga nagtatawag sa mga Duterte supporters ay yung mga pink daw. Di ba sinasabi na, hindi nag-work yan, tinatawag mo kayo mga bobo. Hindi ko po kayo tinatawag na bobo. Mga supporters ni Duterte, I don't call you stupid. Pero ginagago kayo ng mga Yes. trolls na to. Yes. Sila ang may tingin na bobo kayo. Actually. Tapos, pansin ko din, ano sila eh, when kasi may mga pinapalabas sila na, yun na nga, you're just a nobody, ano ka lang, may term na ultimo ka lang. Ultimo is like, as in yung grassroots na mas mababa pa doon. Yung ultimo, Wow, okay. yun yung term sa Bisaya na ultimo ka lang. So parang sa tingin ko, wait, minamaliit nyo yung mga ultimo? So talagang lumalabas na, mga DDS, sila pala yung mata pobre. Yun. Oo. Pero pinapasa nila sa atin na tayo daw mga yun. elitista, minamaliit daw ang masa. Pero actually, sila yun eh. Sila yung mata pobre. You know what you call that? Gaslighting. Yes. Diyan magaling ang Duterte. Yeah. And I've said that since Yeah. 2016 sinasabi ko na yan, Exactly. gaslighting ka. Oo. Kung ano sila,
yan yung binabato nila sa'yo. Lagi. Exactly. Lagi. It's incredible paano nila ginagawa yun. Mm. Okay, so speaking of ano, no, yung ginagawa nga nilang pagbabaliktad ng Yeah. mga katotohanan, tingin mo, Lovely, yung mga, marami pa bang mga supporters ni Duterte na solid pa ba sa kanya? Tingin mo may mga iba, marami na bang bumabaliktad? Kasi parang narinig ko marami ng mga DDS, Mm. dating Duterte supporters. Yes, and nararamdaman ko na may movement na ngayon na dating DDS pero nauntog sa katotohanan. Yun yung mga madalas na nababasa ko sa comments ng contents ko eh. Dati akong DDS pero nauntog, ganyan. Wow, Nauntog. dating DDS pero nauntog. Yes, yes. So sa mga ano dyan, mga dating DDS na nauntog, comment po kayo. At saka alam mo, I admire the people na kayang aminin na Yes. ang hirap aminin Oh. Ang hirap kasi kadalasan yung pride mo, Yes. magdo-double down ka na lang, paninindigan mo yung Yes. Mm. yung dati mong pinaniwalaan. Yes. Pero tulad nga nung nakausap natin din kanina, 'di ba? Mm. Inamin nila DDS ako dati pero natauhan ako, hindi ko na realize gaano ako nabulag sa mga kasinungalingan at mga katarantaduhan na ginagawa ng mga Duterte. So, alam mo, maganda kung makapag-interview tayo siguro in person. Tingnan mo may mga gustong lumabas kayo. Nababash kasi sila eh. Na-realize ko nga na yung mga Duterte trolls, alam mo, kung hindi sa'yo galit, alam mo kanino pa sila mas galit? Sa mga dating DDS. Actually. Kaya nga very notable sa akin itong content creator din, si Team Tarty. Banggitin ko na. Oh, sure. Ano siya, dati grabe yan kung makamura kay Lenny. Kasi Oh, wow. binanggit niya kasi sa live niya. Nag-visit ako ng live niya minsan. Tapos binanggit niya, sobra binalahuran niya daw si Lenny. So she really felt sorry. Kasi na fake news din daw kasi talaga siya ng mga kapwa niya DDS. Dati hindi pa daw talaga siya yung tipong nagbabasa kasi OFW siya eh. Hindi pala siya sa Dubai, sa Kuwait. Okay. Yeah, so ayun ngayon nagla-live siya kasi gusto niya daw bumawi. Gusto niya daw talaga mapukaw din yung mga kababayan natin. Ilongga siya eh. Na talagang, yun ang term niya, nauntog daw siya sa katotohanan. Wow, Sobrang, yeah, she said that in her live na, kaya talagang, sabi ko, uy, kukunin ko to, i-amplify ko to. Kasi this is coming from someone na talagang binalahura ang katotohanan before. Talagang solid Duterte, pero nauntog. Oh. Yeah, and now she's pushing Lenny for Wow. 2028 kasi yun ang sabi niya, si Lenny Yeah. lang daw talaga nakikita niya. Alam mo kasi kung tutusin, kung titignan mo talaga naman ngayon sobrang linaw na ng pwedeng piliin ng tao. Piliin ng mga kababayan natin. It's literally dark versus light. Yeah. Good versus Yes. evil. And one thing notable na sinabi niya, sabi niya, napansin niya daw na nagbago daw talaga siya nung naging DDS siya. Kasi dati daw, yung pinaniniwalaan niya na mali, gina-justify niya daw. Like, alam niya na masama ang ganito, ganyan, masama ang pumatay, masama ang magmura. Alam niya yun. Pero nung DDS daw siya, it's like, parang gusto niya daw kasi ipagtanggol yung sarili niya. So, ayaw niya na, parang sa pagtatanggol niya ng sinusuportahan niya, kasi when you attack Duterte, parang you also attack me. Yes. Na yung sinusuportahan ko. So, parang you're also attacking me. So, parang nadja-justify niya na yung mga pagmumura, pagkabalahura, nadja-justify niya na yung pati pagkitil ng buhay ng tao. So, napansin niya yun nung nauntog siya, like, oh my God, I was so disgusting. So, ang gandang pakinggan ng mga testimonies na ganyan. Wow, okay, dami palang ganun. At saka, Yes. ang maganda dito, mukhang influential tong taong to. Marami siguro tong followers, marami siya nakumbinsi. Well, she's growing. Oo, tapos ngayon, baliktad na. Ngayon, parang kung nga bumabawi na nga siya. Kaya galit na galit din sa kanya. Kaya nga galit na sa kanya. At saka alam mo, ginagamit ng mga trolls ngayon. Again, trolls yung mga trolls sa bayad. They're going to claim na hindi ka naman talaga DDS eh. May mga resibo siya. Alis papakita mo nga, eto, para hindi fake kang DDS eh. Kasi ang totoong DDS, kahit nasabihin natin pumatay ng tao si Duterte, paninindigan natin, yan ang tunay na solid na DDS. Sus Mario, sir. Ay Lord. May paano naman yung mga kababayan natin sa mga kapwa Bisaya tulad mo, 'di ba, sa Davao, sa Cebu. Paano kaya natin maaabot sila? Kasi ako hindi ko alam kung naaabot ko sila. Alam ko meron, pero hindi ko alam kung gaano karami kasi hindi naman ako nagbibisaya nga. Tingin mo ba may paraan ba para maabot natin ating mga kababayan doon? Siguro padayon lang sa pag-communicate sa ilaha ug tarong. As long as respectful siguro ang conversation. Unya, yun na nga, sa mga kababayan nato din ha. Maningkamot mi nga ipasabot sa inyo ha. O unta, bukas lang ang inyong isipan o inyong kasing-kasing nga maminaw. Kasi as long as na ay ng respectful ang conversation,
maminaw man ang uban. Okay, I understood what you said. Yeah. Oh, I don't speak Bisaya, but I understood exactly what you said. Oh, tama yun. Actually, hard lang talaga ako sa mga, alam mo yung mga bastos din. Yeah. Pero may mga iba kasi na ayaw din ng ganun eh. Duterte supporter sila, pero nararamdaman nila kung ano yun na yung below the belt. Oh. And ayaw nila ng ganun. At saka isang nagtataka ako, no? Bakit ba yung mga mga trolls ni Duterte, yung mga malalaking trolls yun, bakit ba sinusundan pa sila ng mga tao? Hindi ko maintindihan yun. Yung, bakit may mga 1 million, I mean, I'm not jealous. I mean, I'm sad about that for me. Pero nagtataka lang ako, may 1 million talagang tao na gusto ng ganyang klaseng diskurso sa usapan. Yung mga palamura, pala-insulto. Gusto ba ng tao talaga yun? Hindi ko maintindihan yun eh. Well, minsan duda din ako kung lahat ba talaga yun. Oo. Lahat ba talaga yun? Kasi parang etong mga taong to, actually when they brought up my followings din, sabi na, ilan lang ba followers mo? Magpadami ka muna ng followers bago ka gumanyan-ganyan. So parang sabi ko, teka, itong mga to, automatic ba to madaming followers? So parang that made me question, hindi ba kayo nagsimula sa ano? Oo nga eh. Parang automatic million ba ang mga supporters, ang mga followers nyo? Sino yung binabanggit mo niyan? Ah, Sino ba yung nag-Wanson ba to? oo. Yung ano din, yung bisa